Matapos ang isang matinding laban-laban sa huling boss, nagkaroon ng pagsabog at natagpuan ni Setsu ang kanyang sarili sa totoong mundo. Habang nangangarap siya, nilapitan siya ng kanyang childhood friend, si Yuhi. Ngunit ayaw ni Setsu na kumalat ang mga chismis tungkol sa kanila. Ngunit walang pakialam si Yuhi, itinuro kung gaano nakahaba ang kanyang buhok, sinasabing mukhang malungkot ang itsura niya, kaya inalok niya itong gupitan para sa kanya. Pinahahalagahan siya ni Setsu at pumayag na gupitan niya ang kanyang buhok. Nagtaka si Setsu kung kumusta na ang mga bagay sa kabilang mundo. Ngunit biglang dumilim ang langit at isang mahiwagang bilog ang lumitaw sa ilalim nila. Nabigla si Yuhi, ngunit nakaramdam si Setsu ng isang pamilyar na pakiramdam. Mayroong nakasisilaw na liwanag at ang mga estudyante ay inilipat sa ibang mundo. Nagtaka ang mga estudyante kung ano ang nangyayari at napagtanto ni Setsu na bumalik na siya sa kabilang mundo. Bigla silang nakarinig ng ingay at may mga demonyong kabalyero na lumapit. Ngunit naramdaman ni Setsu na kinokontrol sila ng isang isinumpang enerhiya. Habang papalapit ang mga demonyo, sinimulan nila silang sugurin at tumakbo ang mga estudyante. Tila tinarget nila si Setsu, ngunit tumalon si Yuhi sa kanya upang protektahan siya. Malapit na silang tamaan ng demonyo, ngunit sa isang pitik lang ng kanyang daliri, napalipad niya ang demonyo. Nalito si Yuhi sa nangyari, ngunit sinimulan siyang akayin ni Setsu palayo. Nakita nila ang isang hukbo ng mga sundalo na sumusugod sa kanila, at nakipaglaban ang mga sundalo sa mga demonyo. Nagpumiglas ang mga lalaki, ngunit may isang squadron ng mga salamangkero na nagpakawala ng apoy sa mga demonyo, at nagawa nilang patayin ang ilan sa kanila. Habang nagpapatuloy ang labanan, nanood ang mga estudyante, at nagulat si Setsu dahil dapat ay tapos na ang digmaan laban sa mga demonyo. Dumating ang isang batang babae na nagngangalang Elka, sinabi sa kanila na mapanganib ito at dapat silang pumunta sa ligtas na lugar. Tila nakilala siya ni Setsu, at sinamahan si Elka ng maharlikang kabalyero na si Glane, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sumugod laban sa mga demonyo. Pinutol ni Glane ang isa at ginamit ni Elka ang kanyang mahika ng yelo upang magpaulan ng mga spike sa kanila. Humanga si Yuhi sa kanilang lakas at inakay siya ni Setsu sa ligtas na lugar. Nakarating ang mga estudyante sa lungsod at nakilala nila ang hari na tumawag sa kanila na mga bayani. Ipinaliwanag ng hari na sinasalakay sila ng mga demonyo katulad ng digmaang naganap 5 taon na ang nakalilipas, ngunit iniligtas sila ng isang bayani mula sa ibang mundo. At naisip ng prinsesa na ito na naman ang tadhana, na nagdadala sa kanila ng mga bayani upang iligtas sila. Humingi ng tulong ang prinsesa, ngunit nag-alala ang mga estudyante dahil hindi nila alam kung paano lumaban, ngunit wala silang ibang pagpipilian at pumayag na tumulong. Nagpasalamat ang prinsesa sa kanila at tumungo ang mga estudyante sa kanilang mga silid, ngunit nangako si Setsu na paprotektahan niya si Yuhi. Kinabukasan, sinimulan ng mga estudyante ang kanilang pagsasanay kay Glane at tinuruan sila ni Elka kung paano gumamit ng mahika, na nangangailangan ng pagkakaroon ng matibay na imahe sa isip ng mahika na gusto mong gamitin. Nagsanay ang mga batang babae at tila may talento si Yuhi para dito. Humanga si Setsu na makita ito, ngunit habang naglalakad siya, hinarap siya ni Elka, na nag-iisip na nagpapabiya siya sa kanyang pagsasanay. Walang pakialam si Setsu sa iniisip niya, ngunit ang kanyang saloobin ay nagpapaalala sa kanya ng bayani mula 5 taon na ang nakalilipas, na sinasabing makasarili at mayabang ito. Binalaan niya ito na mapanganib ang mundo, sinabihan siyang bumalik sa kanyang pagsasanay. Ngunit tumanggi si Setsu, sinabihan siyang pilitin siya, kaya nagpasya siyang turuan siya ng leksyon. Sinugod niya ito, ngunit sa isang iglap, umiwas si Setsu at sinampal siya mula sa likuran. Natigilan si Elka. Agad niyang nakilala ang kanyang pamamaraan, kinilala siya bilang ang bayani, tinawag siyang master, at natuwa siyang makita itong muli. Inisip niya kung gaano katagal niya balak yumuko, at naalala niya na siya ang kanyang upuan. Sa huli ay umupo siya sa kanya, ngunit nakita niya itong kakaiba, na nagkomento na siya ay naging mas masokista mula noong huli silang nagkita. Nagtaka siya kung bakit iba ang hitsura nito, ngunit ipinaliwanag niya na nasa ibang katawan siya. Napadpad si Glane sa kanila at nagtaka kung ano ang ginagawa nila at ipinaliwanag ni Elka na bumalik na si Setsu. Nagulat si Glane, ngunit nang tingnan ang posisyon ni Elka, alam niyang ito ang katotohanan. Mabilis nilang hinanap ang kanilang kasama na si Thea, ngunit alam na niya na bumalik na si Setsu, dahil nakilala niya ang kanyang kapangyarihang mahika. Humingi ng tawad si Glane sa pagiging mahina sa pagdama ng mahika, at nagkunwari si Elka na alam niyang siya iyon noon pa man. Natutuwa si Setsu na muling makasama ang kanyang mga dating kasama at natutuwa rin sila na nakabalik na siya. Naisip ni Setsu na mapalad siya dahil maaari silang mapatay habang wala siya. Kaya nagtataka siya tungkol sa sitwasyon kasama ang mga demonyo at interesado rin sila kung saan siya nagpunta. Sinabi sa kanya ng mga kaibigan ni Setsu na pagkatapos ng huling labanan ay tila nawala na lang siya. Hindi masyadong sigurado si Setsu kung naaalala niya ang kanyang huling laban kay Toma. Nang akmang aatake na sana siya, nasugatan siya nito.
Ngunit isang mapaminsalang atake ang napatama ni Setsu na nagdulot ng pagsabog. Ngunit pagkatapos noon, muling isinilang siya sa ibang mundo, ngunit napanatili ang kanyang mga alaala at kapangyarihang mahika, at bigla siyang na-summon muli. Inisip ni Thea na maaaring tadhana na lang ang dahilan kung bakit siya na-summon muli. At nagtataka si Setsu kung ano ang nangyari kay Toma, iniisip na maaaring siya ang nasa likod ng bagong digmaang ito dahil tila kontrolado ng kanyang mahika ng sumpa ang mga demonyo. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan na nawala rin siya pagkatapos ng laban na iyon. Sinubukan nilang hanapin silang dalawang ngunit hindi sila pinalad. Biglang may isang gwardya na tumawag kay Glenn upang makita ang hari. Kaya umalis siya at sinabi sa kanya ni Elka na iyon sana ang kanyang trabaho ngunit sinabi ni Setsu na maglilibot siya sa mundo. At nasiyahan ang tatlo sa mapayapang tanawin, na tinulungan ni Setsu na maisakatuparan. Ngunit nagtataka si Setsu kung ano ang ginagawa ni Toma. Nakita natin ang hari habang nagdedeklara siya ng digmaan laban sa mga demonyo. Sinabihan siya ni Glenn na mag-isip muli, at sinabing naghihintay pa rin sila ng balita mula sa kanilang sugo. Ngunit sinabi ng prinsesa na ang mga demonyo ang nagsimulang sumalakay sa kanila ng walang dahilan. At nang makitang sabay na ipinatawag ang mga bagong bayani, naisip niya na nasa panig nila ang hustisya. Hindi makasabat si Glenn, at naisip ng hari na mali ang makinig kay Setsu at makipagkasundo sa mga demonyo 5 taon na ang nakalilipas. Nakita natin si Yuhi na nagsasanay ng kanyang mahika, at nagawa niyang gamitin ang mahika ng hangin. Pinuri siya ni Setsu, ngunit hindi niya gusto ang ideya ng paggamit ng mahika upang saktan ng mga tao, ngunit sumumpa siyang gagamitin ito upang protektahan siya. At natuwa si Setsu na marinig ito. Nakipagkita si Setsu sa kanyang mga kasama, at sinabi nila sa kanya ang tungkol sa deklarasyon ng digmaan. Ngunit nagawa ni Glenn na mag-antala, na sinasabing kailangan pa ng mga bagong bayani ng karagdagang pagsasanay. At nagpa siya si Setsu na lalabas siya at ititigil ang digmaan mismo. Gusto ng kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanila na aalis siya ng mag-isa, na sinasabing kailangan niya ng mga maaasahang tao na mananatili, lalo na't maaaring si Toma ang nasa likod ng lahat. Kaya, wala silang ibang magawa kundi ang sumang-ayon. Pero kailangan muna niyang kunin ang kanyang kagamitan. Sa loob ng palasyo, gumamit si Thea ng isang invisibility spell para palihim na lumibot, ngunit sumugod si Elka, at naalala ni Setsu ang kanilang mga lumang araw ng pakikipagsapalaran. Binugbog ni Elka ang isang gwardya, habang inisip ni Glenn na dapat ay gumamit sila ng ibang paraan. Isinilid nila siya sa isang kahon at tumungo sila sa bodega kung saan natagpuan ni Setsu ang kanyang lumang espada. Natuklasan ng mga gwardya ang kahon at sila ay inilagay sa mataas na alerto. Humingi ng tawad si Elka at sinabi ni Glenn na aabala siya ng oras at sinabihan ni Thea si Elka na sumama kay Setsu dahil wala siyang maitutulong. Kinaladkad siya ni Setsu palayo at nagawa nilang makarating sa gilid ng lungsod. Hinatid siya ni Elka ngunit biglang lumitaw si Yuhi na nagtataka kung saan siya pupunta. Ipinahayag ni Setsu sa kanya na ito ang pangalawang beses na ipinatawag siya sa mundo, kaya aalis siya para pigilan ang digmaan. Gusto ni Yuhi na sumama sa kanya, ngunit sinabi niyang masyadong mapanganib ito para sa kanya. Iginiit ni Yuhi, ngunit sinabi ni Setsu na ginagawa niya ito para maging ligtas siya. Sinabihan siya ni Yuhi na ipikit ang kanyang mga mata, at ginamit niya ang kanyang mahika upang gupitan ang kanyang buhok. Humanga siya na ginamit niya ang mahika ng hangin at apoy, at sumumpa si Yuhi na magiging malakas siya upang maprotektahan siya. Pinitik niya ang kanyang noo at nagtaka siya kung ano ang ginagawa niya. Ngunit sinabi niya sa kanya na kung maiiwasan niya ito sa susunod na pagkikita nila, papasa siya sa kanyang pagsusulit. Ngunit nagpaalam si Setsu at umalis na siya. Sa isang flashback, nakita natin ang isang matandang lalaki na nakikipagtalo sa kanyang customer. Nagbebenta siya ng mga mamahaling alahas na may pinakamataas na kalidad sa buong kaharian, ngunit tumanggi siyang ibenta ang kanyang mga piraso sa isang binata na hindi mapapahalagahan ang halaga ng mga ito, sinasabing mayroon siyang pagmamalaki bilang isang manggagawa. Hiningi ng customer ang presyo ng isang partikular na brooch, ngunit sinabi ng matandang lalaki na hindi ito tungkol sa pera, kundi isang bagay ng kanyang pride. Lumitaw ang kanyang apo na si Ruri na nagtatanong tungkol sa kaguluhan, at sinabi ng lalaki na nasasayang ang kanilang oras. Lumabas na si Setsu pala ito mula sa nakaraan, at inalok niya ang isang sako na puno ng ginto, dahilan upang agad na magbago ng isip ang lalaki. Pagkatapos umalis ni Setsu, tinanong ni Ruri ang kanyang lolo tungkol sa kanyang pride bilang isang manggagawa. Ngunit itinuro niya ito kahit na mahalaga ang pride, lahat ng bagay ay may kapalit. Siya ay namatay at pagkatapos ng libing, si Ruri ang pumalit upang tapusin ang huling trabaho ng kanyang lolo. Sumakay siya sa isang karwahe sa gabi, ngunit biglang huminto ang kabayo. Isang higanteng baboy ramo ang sumugod sa kanya at siya ay natumba sa lupa. Papunta na sana siya para ihatid ang brooch at nakahinga ng maluwag nang makitang hindi ito nasira. Ibinalik niya ito sa kanyang bag, ngunit nalaman niyang naroon pa rin ang baboy ramo.
Sinubukan niya na makipagnegosasyon dito, inalok ito ng pagkain at maging ginto, ngunit wala itong silbi. Gayunpaman, nailigtas siya ni Setso, na nagkataong dumaan. Tinanong niya kung ayos lang ba siya, at agad siyang nag-alok na bayaran siya. Sinabi ni Setso na hindi naman kailangan, masaya lang na natulungan niya ito, ngunit tinuruan si Ruri ng kanyang lolo na walang libre sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ni Setso na hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pera. At tila naalala ni Ruri ang bayani mula sa nakaraan. Nagtataka si Setso kung bakit siya naghahatid ng mga kalakal ng walang bantay, ngunit sinabi ni Ruri na nagmamadali siya at hindi siya makahanap nito sa tamang oras. Ipinaalala sa kanya ni Setso na walang saysay ang pera kung mamamatay siya at hinahangad ang kanyang swerte. Hiniling ni Ruri na maging bantay niya ito, ngunit sinabi ni Setso na abala ito sa sarili niyang misyon. Nagmakaawa siya rito na ihatid siya sa abot ng kanyang makakaya dahil kailangan niyang ihatid ang kanyang pakete at pumayag si Setso na samahan siya sa kalapit na daungan. Isinama nila ang kanyang kabayo, ngunit nalungkot si Ruri na kinailangan niyang iwan ang iba pa niyang mga gamit, iniisip ang lahat ng perang nawawala sa kanya. Nagtanong si Setsu tungkol sa kanyang pakete, ngunit tumanggi siyang ipakita ito sa kanya, kahit na ito ang kanyang bantay, sinabing napakamahal nito. Nakarating sila sa bayan ng daungan, at nagulat si Setsu nang makita kung gaano ito lumago. Ipinaliwanag ni Ruri na pagkatapos ng digmaan 5 taon na ang nakalilipas, nagsimulang umunlad ang kalakalan, at lumago ang bayan. Sinabi niya na umupo siya ng isang barko para ihatid siya sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Ngunit nang makarating siya sa pantalan, nalaman niyang nakansela ang biyahe ng kanyang barko at lahat ng mga barkong papunta sa Demonic Continent ay naantala sa malapit na hinaharap dahil sa digmaan. Determinado si Ruri na huwag sumuko, kaya nagtanong-tanong siya sa lahat ng iba pang mga barko, ngunit iniisip ng lahat na baliw siya, na gustong pumunta sa Demonic Continent habang may digmaan. Pinanood siya ni Setsu at nagpasya na dapat niya itong tulungan, ngunit bigla siyang nilapitan ng ilang mga kabalyero na nagsasabing nagsasagawan ng mga inspeksyon sa daungan. Hiningi nila ang kanyang ID at ipinakita sa kanila ni Ruri ang kanyang mga dokumento, ngunit minamaliit siya ng mga kabalyero dahil isa siyang mangangalakal dahil sa palagay nila ay ang pagkita lamang ng pera ang mahalaga sa kanya. Hiniling nila na tingnan kung ano ang nasa kanyang bag, ngunit tumanggi siyang ipakita ang mga ito at nakita nila siyang kainahinala. Sinubukan nilang kumpiskahin ito, ngunit pumasok si Setsu, nagpakilala bilang kanyang bantay. Tinanong niya kung mayroon silang mga permit para magsagawa ng paghahalughog, ngunit sinabihan nila siyang huwag na lang siyang mag-alala kung alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya. Tumanggi si Setsu na umatras. Kaya naghanda sila para turuan siya ng leksyon at kinutya sila ni Setsu na labanan siya. Ngunit nagsimula silang makaakit ng atensyon ng mga tao. Kaya nagpa siya ang mga kabalyero na palayain muna sila. Tinalon siya ni Ruri bilang pasasalamat, tinanong kung magkano ang utang niya rito, ngunit sinabi niyang ayos lang. Nilibre niya ito ng pagkain at pinuri siya ni Setsu sa pananatili na kalmado sa ganoong sitwasyon. Nagtaka siya kung paano nito nalaman ang tungkol sa mga patakaran sa permit. At tila may natutunan siya kay Glenn. Inisip niya kung ano ang gagawin nito nang walang barko. At sinabi ni Ruri na patuloy siyang maghahanap ng isa sa paligid ng bayan o kahit sa pamamagitan ng sarili nitong barko. Naisip ni Setsu na magiging katawa-tawa iyon at isiniwalat na papunta na rin talaga ito sa Demonic Continent at sinabing maaari niya itong isama kung papayag itong magpahinga sa inn, sinabihan siyang huwag masyadong ipilit ang sarili. Pumayag si Ruri, kaya nakakuha sila ng kwarto sa dulo. Pumasok si Setsu, sinabi sa kanya na siya na ang gagamit ng paligan. Hiniling ni Ruri sa kanya na bantayan ang kanyang pakete habang naliligo ito at nagtaka si Setsu kung ayos lang ba ito, ngunit sinabi niya na nagtitiwala siya sa kanya, ipinakita pa niya sa kanya ang brooch sa loob. Nagulat si Setsu nang makita ito at ipinaliwanag ni Ruri na ito ang huling trabaho ng kanyang lolo. Ang brooch ang pinakamahalagang likha ng kanyang lolo, at isang araw ay may nagbalik nito para ipaayos. Ginawa niya ang lahat para maayos ito, ngunit humihina na ang kanyang kalusugan, kaya hindi siya ang maghahatid nito. Sa kanyang bingit ng kamatayan, itinuro niya kay Ruri na kahit mahalaga ang pera, mahalaga ito dahil pinapayagan ka nitong protektahan ang mga bagay na talagang mahalaga at ang pagsasakripisyo ng lahat para sa kadahilanang iyon ang ibig sabihin ng tunay na pride. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang pagtatapos ng kanyang huling trabaho, na ipinangako niyang tutuparin kahit ano paman. Iniwan niya ito kay Setsu at naligo, ipinaalala rito na huwag nakawin ang kanyang pera, ngunit natuwa siyang nakilala niya ito at masaya na malapit na niyang matapos ang huling trabaho ng kanyang lolo. Sinuri ni Setsu ang brooch at natuklasan na sira na ang mahika ng proteksyon na ginamit niya rito. Kaya nag-alala siya para sa tao na binigyan niya nito. Kalaunan ng gabi, habang natutulog ang dalawa, hinanap sila ng mga kabalyero, inakusahan silang mga demonyong espiya. Lumapit sila sa kanilang silid, ngunit napansin sila ni Setsu. Biglang pumasok ang mga kabalyero, at natakot si Ruri. Sa huli ay tumalon sila palabas ng bintana at nagsimulang tumakbo palayo, ngunit hinarangan sila ng mga kabalyero.
Tumalon si Setso at nagpatuloy sa pagtakbo habang si Ruri ay natataranta. Sumunod ang mga kabalyero ngunit nadulas sa mga bote na inilagay ni Setso bilang patibong. Gayunpaman, napunta sila sa isang dead end at naabutan sila ng mga kabalyero. Inisip ni Ruri kung ano ang kanilang gagawin, ngunit hinimok ni Setso ang mga kabalyero na lumaban. Gayunpaman, sinunggaban ni Setso si Ruri at tumalon ito mula sa gilid. Akala ni Ruri ay mamamatay na siya, ngunit may lumitaw mula sa tubig at napadpad sila sa isang napakalaking ahas sa dagat na tinawag ni Setso na Livia. Nagulat ang mga kabalyero nang makita ito at sinabihan ni Setso si Livia na tumungo sa demonic continent. Habang paalis ito, nagtaka ang mga kabalyero kung paano nila ito maiuulat, ngunit sinabi ng kapitan na panaginip lamang ang lahat, kaya walang maiuulat. Habang naglalakbay sila, napagtanto ni Ruri na ang Livia ay pinaikli lamang para sa Leviathan, ang Diyos ng karagatan, at napaisip siya kung sino kaya si Setso. May maliwanag na liwanag at nakarating sila sa demonic continent. Nakipaglaban si Livia sa isang higanteng pusit habang si Setso ay nag-cheer lang sa kanila habang nasisiyahan siya sa palabas at si Livia ay nasprayan ng tinta ng pusit. Muling ipinakilala ni Setso si Livia na nagkatawang tao. At nagulat si Ruri nang makilala niya ang Diyos ng karagatan. Nagalit si Livia kay Setso dahil hindi siya tinulungan sa pusit. Ngunit sinabi niya na sa tingin niya ay kontrolado na nito ang mga bagay-bagay. At hindi araw-araw ay nakakasaksi siya ng ganitong laban. Nagalit din si Livia na nawala ito ng 5 taon. At ang unang hiniling niya ay gamitin siya bilang bangka. Sumingit si Ruri sa pagtatanong kung ano ang gagawin nila sa higanteng pusit. At sinabi ni Livia na haharapin ito ni Setso. Kaya gumawa siya ng mga singsing ng pusit, na ikinalungkot ni Ruri, ngunit mabilis na nagustuhan ito pagkatapos niyang matikman. Nasisiyahan din si Livia dito, bagamat sinabi niya na mas gusto niya itong hilaw. Ngayong nakarating na sila sa demonic continent, itinuro ni Livia ang kalapit na nayon ng mga mangingisda at isiniwalat na ang kastilyo ng demonyong Panginoon ay nasa kabilang panig ng bundok. Binanggit ni Setso na isasama niya si Ruri sa kastilyo dahil may negosyo rin siya sa taong pinagpapadalhan niya ng kanyang pakete. Nagtataka si Livia na may isang taong naghahatid kay Dezes at nagtataka si Ruri kung paano niya nakikilala ang tatanggap ng kanyang pakete. Kaya isiniwalat ni Livia na naghahatid pala siya kay Dezastol, ang demonyong Panginoon, dahilan para matarante si Ruri. Sinabi sa kanila ni Livia na kailangan nilang maglakad sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Kaya natapos na ang kanyang trabaho, ngunit nagtaka si Setso kung sasama ba siya sa kanya. Inaangkin ni Livia na tinupad niya ang kanyang pangako na mapanatili ang kapayapaan sa karagatan at nagalit siya na pagkatapos ng 5 taon, ginamit lang siya nito bilang bangka at kasama pa ang ibang babae. Lumitaw ang ilang mga batang demonyo, sinasabi sa kanya na hindi niya naiintindihan ang damdamin ng isang babae at dapat siyang humingi ng tawad bilang isang lalaki, ngunit binigyan niya sila ng masasarap na singsing na pusit at tumakbo sila sa tuwa, gustong ibahagi sa kanilang mga magulang. At sinabi ni Livia na marami pang maaaring gawin. Kaya dinala nila ang pusit pabalik sa nayon. Gayunpaman, hindi maganda ang takbo ng mga bagay sa nayon. Natigil ang kalakalan dahil sa digmaan at nag-aalala sila ng magutom dahil pinipigilan sila ng higanteng pusit sa pangingisda. Ngunit dumating si Setso dala ang pusit na ikinagulat nilang lahat. At nagdaos ang nayon ng isang salusalo. Pinupuri si Livia bilang isang Diyos na inihahain ang kanilang pinakamahusay na alak at ang kanilang pinakamahusay na sushi. Ngunit sinabi niya na mas gusto niya ito kapag hilaw. Ngunit iniisip ng lalaki na ito ay hilaw na hanggat maaari. Inihain ni Ruri ang mga singsing ng pusit habang si Setso ay nagluluto ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Livia na masyadong mabagal siya, kaya ginamit niya ang kanyang dakilang espada at perpektong hiniwa ang pusit sa mga singsing, na nagpahanga sa mga taga-nayon sa kanyang kasanayan. Samantala, nakilala natin ang isang demonyong nagngangalang Vlad na nakakita ng apoy sa nayon. Kaya, nag-alala siya na sinasalakay sila ng mga tao. Kaya, nagmadali siyang patungo sa nayon. Nagtapos ang party at tila medyo nalasing si Ruri. Nagtataka siya kung paano nakilala ni Livia si Setso at ang demonyong Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Livia na 5 taon na ang nakalilipas, sinubukan ni Setso na tawirin ang kanyang karagatan nang walang pahintulot. Kaya naglaban sila at kinaladkad siya nito para tulungan siyang pigilan ang digmaan. Ngunit sa katotohanan, ang digmaan ang naging dahilan para magwala siya at binugbog siya ni Setso gamit ang isang suntok. Nagtaka si Livia kung paano niya hindi alam dahil dapat si Setso ang dakilang bayani sa kaharian ng tao. At biglang napagtanto ni Ruri ang tunay niyang pagkatao, na nagpapaliwanag kung gaano siya kalakas at kung paano niya nalaman na si Dezes ang demonyong Panginoon. Tinanong niya kung galit ba si Livia kay Setso, ngunit natutuwa lang siya na bumalik na ito. Nagtaka si Ruri kung mahal ba niya ito, ngunit sinabi ni Livia na imposibleng umibig siya sa isang tao, bagamat inamin niyang hinihintay niya ang pagbabalik nito. Biglang may pagsabog nang biglang pumasok si Vlad sa nayon, ngunit napagtanto niya na may handaan lang sila at inalok siya ng ilang bata ng ilang singsing ng pusit.
Ibinenta ni Setsu ang lahat ng kanyang mga singsing na pusit habang sina Livia at Ruri ay nakaupo sa tabi ng karagatan. Ginamit ni Livia ang kanyang mahika upang makahuli ng ilang isda, at natagpuan itong pinakamahusay kapag ito ay sariwa. Humingi ng tawad si Vlad sa kanyang pag-uugali at sumama si Setsu sa kanila. Nakilala siya ni Vlad kahit sa kanyang bagong katawan. Nagtataka si Setsu kung ano ang ginagawa ng pinagkakatiwalaang opisyal ng demonyong Panginoon sa labas ng kastilyo at isiniwalat ni Vlad na hinahanap niya si Livia. Natuwa rin siyang matagpuan si Setsu at nagmakaawa siya sa kanila na iligtas ang demonyong Panginoon. Isiniwalat niya na si Dezes ay hinihiling na pakasalan ng isang lalaking nagngangalang Terence Near na sa palagay ni Livia ay dapat maging isang masayang okasyon ngunit ito ay talagang isang pagsupil sa pamamagitan ng isang sumpa. Inisip ni Setsu na dapat ay kayang labanan ni Dezes ang karamihan sa mga sumpa, ngunit binanggit ni Vlad ang isang napakalakas na isinumpang kwintas. Ikinwento ni Vlad ang digmaan kung saan bigla silang sinalakay ng mga tao isang buwan na ang nakalilipas, ngunit nakita ito ni Setsu na kakaiba. Binanggit ni Vlad na sila ay inatake ng mga sundalong nakasuot ng napakalaking baluti at naiwan pa ang bandila ng kaharian ng tao. Nag-aatubili si Dezes na makipagdigma, at doon lumitaw si Sneer at nag-alok na makipagnegosasyon upang ihinto ang digmaan. Inisip ni Setsu kung gaano kalakas si Sneer. Ngunit isiniwalat ni Ruri na siya talaga ang pinakamayamang mangangalakal sa mundo at ang kanyang kumpanya ang nagmamay-ari ng halos lahat ng mga barkong pangkalakal sa dagat. Kaya handang isakripisyo ni Dezes ang kanyang sarili upang subukang pigilan ang digmaan. Inisip ni Setsu kung paano magiging maayos si Vlad bilang isa sa kanyang mga general, ngunit sinabi niyang lalaban sila hanggang sa huling tao. Gayunpaman, alam ni Livia na ginagawa ito ni Dezes dahil nangako ito sa kanya na pananatilihin niya ang kapayapaan. At tinawag siyang tanga ni Livia dahil sa pagkapit sa ganoong pangako sa isang taong nawala. Ngunit nagpasya siyang tulungan siya. Binalaan sila ni Vlad na ang daan patungo sa kastilyo ay puno ng mga halimaw, ngunit sinabi ni Setsu na aasikasuhin niya ang lahat pagdating niya roon, at nagsimula silang tumakbo patungo sa kastilyo. Naalala niya ang oras na sabay nilang inatake ang kastilyo ng demonyong Panginoon, ngunit hindi nagtagal ay nilapitan sila ng ilang mga lobo. Binago ni Livia ang kanyang braso, pinutol ang mga lobo gamit ang kanyang mga hiwa ng tubig. Inisip niya kung ano ang kanilang plano at sinabi ni Setsu na ititigil nila ang kasal at patatalsikin ang lalaking si Sneer. Iniisip ni Livia kung paano niya ititigil ang digmaan nang walang suporta ni Sneer. Ngunit iniisip ni Setsu na siya ang nasa likod ng digmaan. Dahil iniisip ng mga demonyo na ang mga tao ang unang umatake at ang mga tao naman ang kabaligtaran, malinaw na may ibang taong nagtatangkang magsimula ng digmaang ito. Kaya tila kahina-hinala si Sneer. Bagamat maaaring hindi siya ang utak, iniisip ni Setsu na may alam siya. Sinalakay sila ng mas maraming lobo, ngunit nagpaputok si Livia ng tubig mula sa lupa at napatay silang lahat. Humanga si Setsu sa lakas nito kahit nasa lupa, at iniisip niya kung lumakas ba ito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at naisip ni Livia ang panahon kasama si Setsu dahil 5 taon na ang nakalilipas, natutulog lang ito sa ilalim ng karagatan, walang pakialam sa mga nangyayari sa itaas. Ngunit pagkatapos niyang makilala si Setsu at makalibot kasama ito, napagtanto niya ang kagandahan ng mundo at piniling protektahan ito. Hindi lamang dahil ito ay isang pangako na ginawa niya, kundi dahil ito ay sarili niyang kagustuhan. Tumanggi siyang matalo kay Dezes, sinabi kay Setsu na mas gusto niya ang mga singsing ng pusit nito kaysa kapag ito ay hilaw. Kaya, nangako siyang gagawa pa siya ng mas marami pa kahit kailan niya gusto. Nakarating sila sa kastilyo ng demonyong Panginoon at naghanda para harapin si Dezes. Sa isang flashback, nakita natin si Dezes habang lumalaban siya upang protektahan ang kanyang mga tao. Ngunit sa huli, natalo siya ni Setsu. Ngunit nag-alok siya na makipagkasundo at ibinigay sa kanya ang brooch bilang tanda ng kanyang katapatan. Pagkalipas ng ilang panahon, nalaman ni Dezes ang tungkol sa kanyang pagkawala, ngunit kahit wala na siya, naisip niya ang kanyang pangako sa kanya na panatilihin ang kapayapaan. Pagkalipas ng 5 taon, nakita natin si Dezes habang nagpapatrolya siya sa lungsod kasama si Vlad. Ang lungsod ay umuunlad salamat sa kapayapaan at kalakalan sa kaharian ng tao. Ngunit biglang, pumutok ang brooch ni Dezes, na ikinababahala niya, at ibinigay niya ito kay Vlad upang ipaayos. Di nagtagal, nakatanggap sila ng mga ulat na inaatake sila ng mga tao. Ayaw magpadalos-dalos ni Dezes, ngunit tinipon niya ang kanyang mga general, sinabihan silang ihanda ang kanilang hukbo at nagpadala ng 2 sa kanila upang alamin kung ano ang nangyayari sa kaharian ng tao. Nakita natin ang ilang sundalo na naghahanda ng kanilang mga supply, iniisip na sila ay nilinlang ng mga tao. Nag-aalala sila tungkol sa digmaan dahil ang kanilang mga tao ay naging umaasa sa kalakalan, ngunit naniniwala sila na kaya ni Dezes na pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Pagkalipas ng 1 buwan, lumalala ang mga bagay-bagay at wala silang narinig mula sa kaharian ng tao. Inisip ni Dezes na hindi magtatagal ang kanyang mga tao kung magpapatuloy ang digmaan.
Ngunit sa sandaling ito ay sinabi sa kanya ni Vlad na dumating si Terence Sneer upang makipagkita sa kanya. Nagalit ang mga demonyong general nang mag-alok si Sneer na gamitin ang kanyang kapangyarihan at impluwensya upang wakasan ang digmaan. Ngunit bilang kapalit, dapat pumayag si Deces na pakasalan siya, ngunit sa katotohanan, magiging alipin niya ito salamat sa kanyang kwintas na may sumpa ng pagkaalipin. Sinabihan siya ni Vlad na huwag niyang isaalang-alang ang kasunduan, ngunit pinigilan niya ito, sinabing pag-iisipan niya ito. Umalis si Sneer, ngunit iniisip kung gaano pa sila katagal maghihintay. Habang pinag-iisipan ni Deces ang alok, naisip niya ang kanyang pangako kay Setso, iniisip na maaaring ito na lamang ang paraan upang matupad ito. Pumasok si Vlad at sinabi sa kanya na huwag tanggapin ang isang katawa-tawang alok at sinabi sa kanya na lahat ng kanyang mga tauhan ay handang ipaglaban siya hanggang kamatayan. Ngunit sa mismong dahilan na ito dapat niyang tanggapin ang kasunduan. Inisip niya kung isa ba siyang tanga, ngunit tumanggi si Vlad na sumuko at umalis upang maghanap ng ibang paraan. Nakita natin si Sneer habang nakikipagkita siya sa isang kaina-hinalang figure. Ang lahat ay naaayon sa kanilang mga plano at malapit na nilang makontrol ang demonic continent. Nalaman natin na sila ang nagpadala ng mga sundalong nakabaluti upang simulan ang digmaan, ngunit iminungkahi ni Sneer na oras na para hilahin sila pabalik, dahil ayaw niyang palalain pa ang sitwasyon, ngunit tumanggi ang lalaki. Inisip ni Sneer na nakamit na nila ang kanilang layunin na makuha ang demonic kingdom, ngunit sinabi ng lalaki na ito ang kalooban ng kanyang Panginoon. Sa araw ng kasal, hindi natuwa ang mga demonyo, ngunit nagsimula ang seremonya at naglakad si Deces sa altar. Sinabihan sila ng pari na magpalitan ng kanilang mga panata. Kaya habang nagbibigay ng talumpati si Sneer tungkol sa kung paano siya magiging isang demonyong Panginoon bilang kanilang bagong Panginoon, ngunit nanunumpa na tutulong na wakasan ang digmaan. Naisip ni Deces si Setso, ngunit tinanggap niya ang kanyang kapalaran, hiniling na sana ay makita niya ito sa huling pagkakataon. Isinuot ni Sneer ang kwintas sa kanya, ngunit biglang may pagsabog ng lumitaw si Setso, sinasabing naroon siya upang iligtas siya. Habang papunta si Naruri at Vlad sa kastilyo, nakita nila ang pagsabog mula sa malayo, at natuwa si Vlad na nakarating sila sa tamang oras. Inisip ni Sneer kung ano ang ginagawa niya, tinawag ang kanyang mga gwardya upang protektahan siya, ngunit humadlang si Livia, pinatay ang mga gwardya gamit ang kanyang mga water blast. Natuwa si Deces na makita siya, ngunit sinabi sa kanya ni Livia na mas maganda siya sa itim. Lumitaw ang kasama ni Sneer at umatake gamit ang shadow magic. Sinubukan itong iwasan ni Livia, ngunit nahuli siya at natigil ang kanyang mga galaw. Naghanda ang lalaki na tapusin siya gamit ang kanyang mahika ng anino, ngunit habang umaatake siya, biglang nasira ang kanyang mahika nang sumulpot si Setso sa likuran niya at pinalipad siya palayo. Naghanda si Setso na pagbayaran siya sa pagpapaiyak kay Deces, ngunit nakilala ng lalaki si Setso, sinabing ang kanyang Panginoon ay magiging interesado na marinig ang tungkol sa kanyang pagbabalik. Umatake siyang muli, ngunit nahuli ni Setso ang anino at agad itong hiniwa. Tumalon palayo ang lalaki, naglunsad ng isa pang pag-atake, ngunit ipinagkibit balikat lamang ito ni Setso, tumalon sa likuran niya at sinipa siya pababa. Inisip ni Setso kung iyon lang ang mayroon siya, ngunit nagpa siya ang lalaki na unahin ang kanyang ulat sa kanyang Panginoon. Kaya, winasak niya ang pader, gumawa ng smoke screen, at nakatakas siya. Sinubukan ni Setso na hanapin ang lalaki, ngunit sumugod si Deces, labis na natuwa nang makita siyang muli. Natuwa si Setso na maayos ang kanyang buhay, ngunit sinira ni Livia ang kanilang pagsasama, itinuro ang mga tauhan ni Sneer. Nawala ang mga katawan at nalaman nila na ang mga tauhan ay gawa sa isinumpang enerhiya. Habang sinusuri ni Setso ang kwintas, naisip niya na si Toma talaga ang may kagagawan nito. Iniisip ni Deces kung ano ang susunod nilang gagawin. At naisip ni Setso na kung talagang kalaban nila si Toma, kakailanganin niyang bisitahin ang hari ng halimaw na si Regulus, upang makuha ang suporta ng taong halimaw. Iniisip ni Livia kung aalis na ba sila agad, pagod na pagod sa pakikipaglaban buong gabi. Dumating si Naruri at Vlad habang nag-aalala si Vlad tungkol sa lahat ng pinsala sa kastilyo. Ibinigay ni Ruri ang brooch kay Setso, sinabing siya ang dapat magbalik nito sa kanya. Kaya, tinulungan niya itong isuot, sinasabing ang itim ang kulay na mas bagay sa kanya. Sinimulan ng mga gwardya na linisin ang kastilyo, at inaresto si Sneer. Nagpaalam si Deces, gusto sanang sumama kay Setso, ngunit hindi siya basta-basta makakaalis dahil siya ang pinuno ng kanyang mga tao. Ngunit sinabi sa kanya ni Setso na kapag natigil na niya ang digmaan, dadalhin niya ito saan man niya gustong pumunta. Nagpa siya si Ruri na manatili, sinasabing pinapayagan siya ni Deces na magbukas ng tindahan. Bilang pasasalamat sa kanyang tulong, nagpaalam si Setso sa kanila habang sila ni Livia ay patungo sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Sa bansa ng Beastman, nakilala natin ang isang batang babae na nagngangalang Shiro na naglalakad sa palengke kung saan binibigyan siya ng lahat ng may-ari ng tindahan ng maraming libreng pagkain.
Nag-aalangan siyang tanggapin ang lahat ng ito, ngunit nagpasalamat ang mga may-ari ng tindahan para sa kanyang serbisyo, at nalaman natin na isa siyang mangangaso ng halimaw. Dinala ni Shiro ang lahat ng pagkain pabalik sa kanyang tahanan, at nakilala natin ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Minako, na may sakit. Lumala ang kondisyon ni Minako, at mabilis na binili ni Shiro ang kanyang gamot para sa kanya. Nakatulong ang gamot sa kanya, ngunit nakita natin na ito na ang kanyang huling bote, at matagal na siyang may sakit, ngunit nangako si Shiro na hahanap ng paraan upang mapagaling siya. Samantala, dumating sina Setsu at Livia sa probinsya. Nagalit si Livia dahil 3 araw na siyang lumalangoy ng sunod-sunod, kaya nagpasya silang sumakay na lang sa bangka, na aalis kinabukasan. Sa kalapit na inn, bumili si Shiro ng isa pang bote ng gamot mula sa isang babaeng nagngangalang Kuro, nagpapasalamat kay Kuro sa pagbili ng napakamahal na gamot para sa kanya. Ngunit sinuportahan siya ni Kuro, dahil alam niya kung gaano niya kamahal ang kanyang kapatid. Si Kuro rin ang kanyang amo, kaya binigyan siya ng susunod na trabaho. Ngunit nagulat si Shiro nang makitang isa itong misyon ng pagpatay. At ipinakita sa kanya ni Kuro ang isang larawan ni Setsu, na sinasabing makakakita siya ng sapat na pera para hindi na muling mag-alala tungkol sa pagbili ng gamot ng kanyang kapatid. Nag-atubili si Shiro, ngunit sa sandaling iyon, pumasok sina Setsu at Livia sa inn, naghahanap ng kwarto na matutuluyan. Habang naglalakad si Shiro, tiningnan niya si Setsu bago ito umalis. Pagbalik sa kanyang bahay, kumain siya ng hapunan kasama ang kanyang kapatid, ngunit wala nang gana si Minako dahil sa kanyang kondisyon. Napagtanto ni Shiro na nauubusan na siya ng gamot, kaya sinabi niya sa kanyang kapatid na kailangan niyang lumabas para sa isa pang trabaho. Nakita natin sina Setsu at Livia na natutulog sa inn at dumating si Shiro para tapusin sila. Nagpasalamat siya kay Kuro sa pag-aalaga sa kanya at hiniling pa na tawagin siyang kanyang ate. Sinabing maaari silang lumipat ng lugar ng magkasama pagkatapos ng trabaho at natuwa si Kuro sa mungkahi. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang mga susi sa kwarto ni Setsu at pumasok si Shiro. Umatake siya gamit ang kanyang mga kuko, ngunit isa lamang itong ilusyon, at lumitaw si Setsu sa likuran niya, sinipa siya palabas ng bintana. Naisip ni Setsu na baka nagtatrabaho siya para kay Toma, at pinaandar ni Shiro ang kanyang bahagyang pagbabagong anyo bilang halimaw. Umatake siya gamit ang isang bowl ang apoy, ngunit agad itong nalusutan ni Setsu, pinagalitan siya dahil sa paggamit ng gayong pag-atake sa gitna ng bayan. Sinampal niya ito sa mukha, na nagpatambo sa kanya, at bumalik ito sa kanyang orihinal na anyo. Napansin ni Setsu ang mga bakas ng sumpang mahika sa kanya at nang magising siya, nalaman niyang nasa bahay na sila. Naisip ni Minako na natagpuan niya ang kanyang kapatid na walang malay at nagpasya silang huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang away. Napagtanto ni Setsu na inatake niya ito dahil sinusubukan niyang bumili ng gamot para sa kanyang kapatid, ngunit isiniwalat niya na ang kanyang kondisyon ay hindi isang sakit, ngunit ang totoo ay dumaranas siya ng isang sumpa. Naglagay siya ng spell sa kwintas nito, na nagpapakita ng isinumpang enerhiya sa katawan nito. Nagmakaawa si Shiro na iligtas siya at tiniyak ni Setsu na ililigtas niya ito. Pinahiga niya si Minako at tinawag niya ang kanyang sword gluttony. Bumukas ang espada at nagsimulang sipsipin ang lahat ng isinumpang enerhiya. Bigla silang inatake ni Kuro. Ngunit hamarang si Shiro upang protektahan si Setsu na hindi makagalaw dahil inililigtas niya si Minako. Kaya pinasabog ni Livia si Kuro palabas ng bahay gamit ang tubig nito. Nagulat si Kuro na tinutulungan ng Diyos ng dagat ang isang tao, ngunit hindi siya nag-alala dahil naglalaban sila sa lupa. Pinalibutan niya si Livia ng ilang clone na sumusugod sa kanya, ngunit sabay-sabay silang inatake ni Livia, na nag-alis ng mga ilusyon. Napagtanto ni Kuro na nakatayo siya sa tubig, at sinabi ni Livia na ang dagat ay palaging makakasama niya habang nagbibigay siya ng pangwakas na atake. Tinanong siya ni Livia kung ano ang hinahanap ni Toma, ngunit tumawa lang si Kuro. Tinanong ni Shiro kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito, tinawag siyang ate, ngunit sa totoo lang ay nandidiri si Kuro nang marinig ito. Inihayag ni Kuro na si Toma ay nagsusumikap na maging isang Diyos upang malipol niya ang lahat ng ibang lahi sa mundo. Bago pa man siya mahuli ni Livia, nag-activate si Kuro ng isang orb na nag-teleport sa kanya palayo. Sumali si Setsu sa kanila at napagaling si Minako. Naisip nila na pigilan si Toma sa pagiging isang Diyos at magkasama nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Sumakay sina Setsu at Livia sa bangka at nagpatuloy sila patungo sa kabisera upang makipagkita sa hari ng mga halimaw. Nakita nila sina Shiro at Minako sa tabi ng ilog at hiniling nilang sumama sa kanilang paglalakbay upang talunin si Toma, nais na suklian sila sa kanilang tulong. Binalaan sila ni Setsu na magiging mahirap ito, ngunit nagpumilit ang mga batang babae, kaya't tinanggap niya sila sa bangka at nagpatuloy sila patungo sa kabisera. Sa isang flashback, nakita natin si Setsu na nagtuturo sa isang batang babae kung paano lumaban gamit ang espada. Nalaman natin na ang batang babae ay ang prinsesa ng Beastman na nagngangalang Roa at ayaw niyang tanggapin si Setsu bilang kanyang master.
Ngunit ayos lang kay Setsu ito dahil alam nilang ang tunggalian ang paraan ng pamumuhay ng mga Beastman. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan ng mga opisyal ng mga Beastman sa kabisera ng Regdom kung paano sila dapat tumugon sa mga tao at demonyo. Iniisip ng ilang opisyal na dapat silang tumuon sa pagprotekta sa mga tao habang ang iba naman ay dapat silang maging mas agresibo. Kaya, nagsimula silang magtalo, hinamon ang isa't isa sa isang tunggalian. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Roa ng presensya at nagmamadali siyang lumabas nang dumating si Setsu sa pasukan ng Regdom, sinusubukang kumbonsihin ang mga gwardya na naroon siya para sa mahalagang bagay, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga gwardya dahil wala silang tiwala sa mga tao, at sinabihan silang umalis. Sa sandaling iyon, nahulog si Roa mula sa taas, bumangga sa mga gwardya at natambo sila. Niyakap niya si Setsu, sinabing na-miss niya ito, ngunit bigla niyang hinugot ang kanyang mga kuko upang subukan siya habang pinipigilan siya ni Setsu. Kinilala na ngayon ni Roa si Setsu bilang kanyang magiging master at nagtungo sila kay Haring Regulus na natuwa nang makita si Setsu. Gayunpaman, inihagis siya ni Setsu sa lupa at sinabi sa kanya ni Regulus na malakas pa rin siya, tinawag itong bayani. Gusto ni Regulus na makipagduelo kay Setsu, ngunit tumanggi si Setsu, sinabing mayroon siyang agarang bagay na pag-uusapan. Sinabi niya kay Regulus na buhay si Tuma at siya ang nasa likod ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Gusto ni Roa na sumama kay Setsu sa kanyang paghahanap, ngunit isang halimaw ang nagsalita, na nagsasabing wala silang matitira na tauhan para sa ibang mga bansa. Nagpakilala siya bilang si Ruga, ang commander ng hukbo at kasintahan ni Roa. Itinuro ni Ruga na 5 taon nang nawawala si Setsu, kaya hindi sila sigurado kung nasa panig pa rin siya nila. Ngunit tinawag siya ni Roa na isang tanga, na sinasabing mapagkakatiwalaan si Setsu. Sinabi ni Regulus na pareho silang may punto, at bilang Beastman, dapat nilang ayusin ang isyu sa pamamagitan ng isang duelo. Hinamon ni Roga si Setsu sa isang duelo at idinagdag ng hari na ang mananalo ay magpapakasal kay Roa. Sinabi ni Roga kay Setsu na hihintayin niya ito sa arena bukas, kaya dapat siyang maghanda para sa kanyang pagpanaw. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Roa si Roga, sinabing wala siyang pagkakataon laban kay Setsu dahil nasa ibang antas na siya. Alam na ito ni Roga, ngunit sa tingin niya ay may pagkakataon siya. Ipinakita sa kanya ang isang magic rune na nakuha niya mula sa isang salamangkero, na nagpapabago sa lakas ng kanyang kalooban. Kinabukasan, nakita natin ang lahat sa arena, inaabangan ang tunggalian sa pagitan ng dalawang mandirigma. Hiniling ni Roa kay Setsu ang swerte at ito ang nagpainggit kay Roga habang nagsimulang magningning ang magic rune. Sinimulan ni Regulus ang tunggalian. Kaya, sumugod si Roga gamit ang kanyang mga kuko, ngunit naiwasan ni Setsu ang atake at lumitaw sa likuran niya. Umatake muli si Roga, ngunit tumalon pabalik si Setsu at inilunsad niya ang kanyang pag-atake kay Setsu, na madaling naiwasan ito gamit ang isang kamay. Pinukaw ni Setsu si Roga, sinabihan siyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan, kaya't nag-transform siya bilang isang higanteng halimaw, na nagpapalakas sa kanya ng ilang beses. Binalaan ni Roa si Setsu na huwag magbawas ng kanyang bantay, ngunit hinawakan ni Setsu si Roga sa kanyang buntot at inihagis ito sa lupa, na sumira sa isang bahagi ng arena. Ipinahayag ni Roa sa publiko ang kanyang pagmamahal kay Setsu habang hinihiling niya kay Regulus na tapusin ang laban. Ngunit muling tumayo si Roga at nagalit siya habang maliwanag na kumikinang ang mahiwagang rune. Naalala niya kung paano niya pinapanood si Setsu na sinasanay si Roa, na nagpainggit sa kanya, at ito ang nagpatibay sa kanya na manalo, na naglabas ng isang malakas na aura nang makakuha siya ng power-up. Nakilala ito ni Livia bilang sumpa ni Tuma habang nagpaputok si Roga ng isang sinag mula sa kanyang bibig, na itinulak si Setsu pabalik. Ibinigay ni Livia kay Setsu ang kanyang espada habang nagsimulang dumyugo ang katawan ni Roga dahil sa sumpa. Sumugod siya patungo kay Setsu, tinamaan gamit ang kanyang braso, na hiniwa ni Setsu, ngunit agad itong tumubo muli, at ginamit niya ang braso upang atakihin si Setsu, na nagawang umiwas sa atake. Sinubukan ni Roa na makialam, ngunit sinabihan siya ni Setsu na huwag maging pabaya dahil maaaring mapunta sa kanya ang sumpa. Alam niya na ang sumpa ang kumokontrol kay Roga, kaya gusto siyang iligtas ni Setsu. Ipinatawag niya ang gluttony upang lamunin ang sumpa. Ngunit natabunan ng hamog ang lugar habang nawala ang ulo ni Roga, na nagpapakita ng imahe ni Toma. Sinabi ni Toma na kailangan niyang tapusin si Roga dahil ayaw niyang sayangin ni Setsu ang kanyang kapangyarihang mahika sa kanya. Tinanong ni Roa si Toma kung nilinlang niya si Roga, ngunit sinabihan siya ni Toma na huwag putulin ang kanyang pag-uusap kay Setsu, habang itinuturo ang kanyang daliri sa kanya. Sinabihan siya ni Setsu na tumigil, at ito ay nagpatawa kay Toma dahil palagi niyang pinuprotektahan ang ibang tao maliban sa kanya. Gusto ni Toma na mapasaya si Setsu sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat, nais niyang mamuhay na parang isang Diyos kasama niya pagkatapos malinis ang mundo. Binalaan ni Setsu si Toma na papatayin niya siya kung makakasakit siya ng mga inosenteng tao habang ipinaalam sa kanya ni Toma na nagsimula na ang pagsalakay sa kontinente ng demonyo.
Kaya, kinwestiyon niya ang kakayahan ni Setsu na protektahan ang lahat habang nawawala siya. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Regulus sa pagsang-ayon sa tunggalian, ngunit sinabi sa kanya ni Setsu na hindi niya kasalanan, na sinasabing dapat silang pumunta sa kontinente ng demonyo upang pigilan si Toma. Nag-ayos si Regulus ng barko para kay Setsu, sinabing susundan siya ng kanyang hukbo sa lalong madaling panahon at sumama si Roa kay Setsu sa kanyang paglalakbay. 10 taon na ang nakalilipas, nakita natin na si Setsu ay ipinatawag kasama si Toma. Tinawag ng mga tao sa kanilang paligid na isang tagumpay ang pagpapatawag at tinanggap sila bilang mga bayani sa kanilang mundo, ngunit nagsalita si Setsu na nagsasabing hindi siya pumayag na maging bayani. Nagsimula siyang magsanay gamit ang isang espada, sinabi kay Toma na kailangan nilang lumakas dahil nasa isang mundo na sila ngayon na may mga halimaw at demonyo. Ngunit natatakot si Toma na makipagdigma. Sinabi ni Setsu na dapat silang gumawa ng kahit ano at iminungkahi niya na magtulungan upang mabuhay dahil nasa iisang bangka sila. Nais ni Setsu na tulungan siya ni Toma na pigilan ang digmaan, ngunit naisip ni Toma na wala silang magagawa upang pigilan ito. Dahil nakikita ang kanyang sarili na mahina, ipinaalala ni Setsu kay Toma na sila ang mga piling bayani at hindi pa rin nila alam kung ano ang posible habang nangangako siyang paprotektahan si Toma dahil sila ay mula sa iisang mundo. Kalaunan ay nagpa siya si Setsu na umalis, sinabing kailangan niyang makita ang mundo gamit ang sarili niyang mga mata. At nagpa siya si Toma na manatili dahil natatakot pa rin siya, ngunit sinabi niya kay Setsu na lalakas siya upang wakasan ang digmaan. Nangako silang magkikita muli kapag sila ay naging tunay na bayani, at nakilala ni Setsu ang kanyang grupo, at sinimulan ang kanilang pakikipagsapalaran ng magkasama. Habang pinapanood sila ni Toma na umalis, pagkaraan ng ilang panahon, si Toma ay naging isang mahusay na bayani, na nagbigay sa kanya ng titulong kabalyero. Nakuha niya ang respeto ng iba pang mga sundalo na handang mamatay para sa kanya at sama-sama silang sumugod sa larangan ng digmaan upang kabkuban ang isang templo. Nakapasok sila sa gate habang binubunot ni Toma ang kanyang espada, pinatay ang mga demonyong sundalo sa kanilang landas. Kalaunan ay narating niya ang isang lugar na may kakaibang estatwa kung saan nakita niya ang ilang mga demonyo na nagmamakaawa para sa kanilang buhay habang sumusuko sila, ngunit walang awang pinatay niya sila, iniisip na kailangan ng matapos ang digmaan. Habang naglalakad siya palayo, nagsimula siyang makarinig ng kakaibang boses mula sa amulet sa estatwa, na sinasabi sa kanya na alam nito ang tungkol sa kanyang tunay na pagnanasa at nag-alok na ibigay ito sa kanya. Naglalabas ang amulet ng madilim na enerhiya, na nagpaisip sa kanya na ang tunay niyang hangarin ay bumalik sa kanyang mundo kasama si Setsu, at dinala niya ang amulet. Pagkatapos nito, nakita natin si Toma na naglalakad sa mga bangkay ng kanyang mga kasama bilang ang tanging nakaligtas sa kanyang grupo. Ipinaalam sa kanya ng isang mensahero na isang tigil putukan ang ipinatawag sa ngalan ng kapayapaan at ang mga pinunong pipirma sa kasunduan ay dadaan sa lugar. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang caravan na dumaan at nakita niya si Setsu na nakaupo kasama ang mga pinuno na nagtataka kung ano ang ginagawa niya roon. Nagtipon ang mga pinuno sa silid upang pumirma sa kasunduan sa kapayapaan habang ipinagdiriwang ng lahat ang pagtatapos ng digmaan, pinupuri si Setsu bilang isang bayani. Nang gabing iyon, nilapitan ni Toma si Setsu, tinawag siyang kamangha-mangha dahil sa pagtatapos ng digmaan. Ngunit sinabi ni Setsu na wala siyang ginawang espesyal. Tinawag siya ng mga kaibigan ni Setsu at aalis na sana siya, ngunit sinabi sa kanya ni Toma ang tungkol sa kanyang pagnanais na bumalik sa orihinal na mundo kasama si Setsu, sinabing nakahanap siya ng paraan upang bumalik. Gayunpaman, ayaw bumalik ni Setsu, gusto niyang masiyahan sa buhay ng walang digmaan sa mundong iyon. Labis na nalungkot si Toma habang patuloy na naglalakad palayo si Setsu, hinahangad ang swerte ni Toma at bumabalik sa orihinal na mundo. Nagsimulang umiyak si Toma, inaalala ang mga pangako nila sa isa't isa. At nagsimulang magbigay ng nakakatakot na aura ang amulet habang sinasabi niya kay Setsu na papatayin niya ang lahat para bumalik siya sa dati niyang sarili. Inatake niya si Setsu na ipinagtanggol ang sarili gamit ang kanyang espada habang patuloy naman siyang inaatake ni Toma habang tumatawa na parang baliw. Nagbanggaan ang kanilang mga armas at pareho silang natulak pa atros, ngunit tumalon si Setsu patungo kay Toma, na hiniwa ang katawan ni Setsu. Ngunit tiniis ni Setsu ang atake at tinamaan ang mga balikat ni Toma, na nagresulta sa isang pagsabog na nagpawala sa kanila. Ipinabalik si Toma sa templo at sinabi sa amulet na wala sa kanyang mga kahilingan ang natupad at inihulog niya ito sa lupa sa pag-aakalang malapit na siyang mamatay. Ngunit ang amulet ay nagliwanag ng maliwanag habang nakakita siya ng mga siyentipiko na nagsasagawa ng ilang brutal na eksperimento sa mga taong nagdurusa sa mundong iyon, na nagpapagtanto kay Toma na mayroon pa ring mga taong katulad niya. Nagdesisyon si Toma na iligtas sila na nagdulot ng lindol na nagpaguho sa gusali. Iniligtas niya ang 4 na kalahok sa pagsubok at lahat sila ay sumama sa kanyang hangarin na wasakin ang mundo. Sa kasalukuyan, sinabi niya sa kanyang mga kasama na silang lahat ay magiging mga Diyos habang nararating ng mundo ang katapusan nito.
Ang hukbo ng tao ay naglayag patungo sa kontinente ng mga demonyo kasama ang mga kaklase ni Setsu at sinabi ng navigator sa general na malapit na silang lumapit sa lugar ng paglipag. Nagbigay ang general ng isang madamdaming talumpati na nagpasigla sa mga sundalo para sa labanan. Naramdaman ni Thea ang kaunting kapangyarihan ng mahika ni Toma sa kontinente, at napagpasyahan nila na ang tunay na kalaban ay hindi ang bansang demonyo, kundi si Toma. Gayunpaman, napansin ni Glenn na ang mga sundalo ay galit na galit, kaya malamang na hindi sila makikinig sa kanila kung sasabihin nila sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Sinimulan nilang hanapin si Setsu habang sinabi ni Yuhi na malamang na ginagawa niya ang kanyang makakaya upang ihinto ang digmaan. Dahil alam nilang patungo sila sa isang walang kabuluhang digmaan, ginawa nilang misyon na maiwasan ang mga nasawi hanggang sa dumating si Setsu. Lumapag ang mga sundalong tao sa tabing dagat, sumugod sa mga demonyo habang sila ay inaatake ng mahika ng demonyo. Gumawa si Glenn ng isang plano upang umikot sa paligid ng kaaway. Habang pinaputukan ng mga salamangkerong tao ang mga kuta ng kalaban, na nagbigay daan sa mga sundalong tao na makalusot at makabanggaan ang mga demonyo. Pinangunahan ni Elka ang mga estudyante, pinaligiran ang mga kalaban habang nakatutok ang mga ito sa mga sundalong nasa unahan. Magkasama nilang natalo ang ilang mga demonyo, ngunit isa sa kanilang mga kaklase ang nagsimulang magpanik at malapit na siyang mapatay. Gumamit si Yuhi ng fire spell upang iligtas siya, at umatras ang mga demonyo nang makuha ng mga tao ang kalamangan. Pinalibutan ng mga estudyante ang isang walang kalaban-laban na demonyo habang ang isa sa kanila ay naghahanda para sa pangwakas na atake. Ngunit pinigilan siya ni Yuhi, sinabing hindi na kayang lumaban ng demonyo. Bigla silang nakarinig ng isang boses mula sa langit, na nagsasabi sa kanila na kailangan nilang pumatay ng mga buhay, dahil ito ang dahilan kung bakit bumababa ang mga Demon Knight sa mga umatras na demonyo. Lumitaw si Elise mula sa lupa, at agad niyang inatake ang mga sundalong tao, at isa-isang pinatay. Inakala ng mga Demon Soldier na pumapabor na sa kanila ang sitwasyon, ngunit bigla silang inatake ng mga Demon Knight, kaya tinangay sila ng hangin. Pinalamig ni Elka ang mga Demon Knight habang hiniwa sila ni Glenn sa kalahati. Napansin nila na may mga tao sa loob ng mga Demon Knight nang ipakilala ni Mela ang kanyang sarili, na nakapagpatanto sa kanila na nahipnotismo si Elise. Sinabi ni Mela na ginawa niyang manika si Elise, at tinanong sila kung gusto rin ba nilang maging mga puppet niya. Sinugod siya ni Elka, ngunit hinaranggan ni Elise ang kanyang atake, at itinulak siya pabalik. Ibinuhos ni Mela ang kanyang dugo sa lupa at napagtanto nila na ang kanyang dugo ay may mahiwagang kapangyarihan nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Monster Master. Ang kanyang dugo ay tumaas mula sa lupa, na nag-anyong apat na magkakaibang halimaw, at agad nilang inatake ang grupo. Lumapit ang halimaw na ahas kay Elka habang nilalabanan niya si Elise. Kaya, tumalon siya pabalik, tumawag ng mga icicles para batasin ang ulo ng ahas, habang ginagamit ni Glenn ang kanyang sword skill para talunin ang halimaw na gorilla. Sinubukan ng mga Demon Knight na atakihin si Glenn, ngunit hinaranggan niya ang atake, habang gumamit si Thea ng isang makapangyarihang spell para patayin ang mga Demon Knight at ang Dragon Monster. Natalo ni Yuhi ang huling halimaw, pinangunahan sila nina Elise at Mela. Nagalit si Mela, inutusan si Elise na patayin sila habang nakikipaglaban si Glenn gamit ang mga espada, na tinalo siya sa isang tama. Sumugod si Elka papunta kay Mela, dinasarmahan siya at tinusok ang kanyang magic organ. Sinabi sa kanya ni Elka na ito ang kabayaran niya sa paglalaro sa buhay ng mga tao habang iniiwan niya itong duguan sa tabi ng ilog. Ngunit muling tumayo si Mela, at isiniwalat na ang kanyang katawan ay nabago sa panahon ng mga eksperimento. Kaya, mayroon siyang karagdagang magic organ. Nilabag niya ang kanyang limitasyon, tumawag ng isang chimera na may 3 ulo, at tumalon siya sa ibabaw nito, gamit ang isang spell para pagsamahin ang kanyang katawan sa halimaw, na nagbibigay ng enerhiya dito gamit ang kanyang life force. Sinubukan silang pigilan ng chimera, ngunit lahat sila ay tumalon palayo. Nagsimulang magningning ang mga ulo ng chimera at lumabas ang mga mahiwagang sinag mula sa mga bibig nito habang pinagsama ni Thea at Yuhi ang kanilang mga kapangyarihan upang lumikha ng isang barrier, na humaharang sa pag-atake. Naghanda ang chimera na magpaputok ng isa pang mahiwagang sinag, ngunit sina Thea at Yuhi ay pagod na pagod na. Sa sandaling iyon, nakakita si Elka ng isang paro-paro at ito ay nagtungo kay Mela. Biglang lumitaw si Elise sa likuran ni Mela, sinaksak siya mula sa likuran. Ngunit biglang umiyak si Elise nang maalala niya kung paano nila tinitrato ang isa't isa bilang magkapatid. Sina Mela at ang chimera ay naging bato at pinagaling nila si Elise, na nagbigay daan sa kanya upang mabuhay. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng isang malalim na boses habang lumilitaw ang isang madilim na kamay mula sa lupa, na nagpalipad sa mga sundalo. Isang lalaki ang nagpakita sa grupo, at nakita nilang lahat siya bilang isang banta, ngunit lahat ay pagod na sa puntong ito. Naisip ni Yuhi na harapin siya, at ilabas ang kanyang aura, ngunit biglang bumaba si Setsu mula sa langit, sumama sa kanila sa larangan ng digmaan. Sinabihan ni Setsu si Yuhi na umatras, na sinasabing siya ang bahala dito,
at agad siyang nakilala ng lalaki bilang bayani. Tinanggal niya ang kanyang balabal, inilabas ang kanyang aura habang sumusugod si Setsu sa kanya. Samantala, pinapatay ni Kuro ang ilang sundalo, ngunit bigla siyang inatake habang pumapasok sina Shiro at Maneko. Naisip ni Shiro na hindi masamang tao si Kuro, at tinawag siyang ate. Ngunit tumawa si Kuro, inihagis ang kanyang mga sandata, na madali nilang naiwasan at maitaboy. Sumugod si Kuro patungo sa kanila, tinamaan gamit ang kanyang sandata, ngunit naiwasan nila ang mga atake. At gumanti si Shiro, ngunit hindi siya tumama. Inisip ni Kuro kung iyon lang ang magagawa nila, tinawag silang mga walang kwentang pusa habang inaatake niya si Shiro, na nasugatan ang mukha nito, at agad siyang nagtungo kay Maneko. Tinamaan ni Shiro si Kuro ng isang flying kick, habang sinundan siya ni Maneko at binasag siya sa lupa. Tila natalo si Kuro at binawasan ng magkapatid ang kanilang bantay, ngunit biglang lumitaw ang mga itim na galami mula sa lupa, na pumipigil kay Maneko. Tumayo muli si Kuro at nakita natin na mayroon na siyang ekstrang mga braso. Itinulak niya si Shiro pabalik at nilagpasan niya ang kanyang limitasyon, na nagpapalakas sa kanyang ekstrang mga braso. Iniunat ni Kuro ang kanyang braso kay Shiro, na umiwas sa atake, ngunit ang braso ay naglakbay sa ilalim ng lupa at lumitaw sa harap niya. Tinamaan si Shiro, itinulak siya palayo habang tumatawa si Kuro, sinasabing ang pagiging magkapatid ay isang sumpa lamang. Ngunit tinawag pa rin ni Shiro si Kuro na kanyang ate, na sinasabing hindi ito isang sumpa. Iniunat ni Kuro ang kanyang mga braso kay Shiro, na tumakbo habang iniiwasan niya ang mga atake. Tumalon siya patungo kay Maneko at pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan, na naging sanhi ng pagkasira ng mga tentacles habang pinagsasama ng dalawa ang kanilang mga katawan. Tinawag nila itong kanilang lihim na kapangyarihan habang tinawag ni Kuro ang magkapatid na walang silbi. Ngunit agad siyang tumakbo lampas kay Kuro, sinasabing wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Nagpatawag si Kuro ng mas maraming braso, ipinadala ang mga ito upang umatake, ngunit umikot ang magkapatid na parang turumpo, hinarangan ang kanyang mga atake at sinira ang karamihan sa kanyang mga braso. Bumagsak si Kuro sa lupa, ngunit tumanggi siyang sumuko, naalala ang kanyang mga yumaong kapatid habang sumusugod siya sa kanila. Napabagsak si Kuro sa isang tama lang, at bumalik ang magkapatid sa kanilang orihinal na katawan habang si Kuro ay nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw. Samantala, isang lalaki ang humarap sa isang grupo ng mga demonyong sundalo ng mag-isa at pinatamaan nila siya gamit ang kanilang mga espada, ngunit wala itong epekto sa kanya. Itinulak niya ang mga sundalo paatros at tinanggal ang kanyang balabal habang sinimulan niyang bugbugin ang mga sundalo. Nagpakilala siya bilang si Verdos, inaanyayahan ang mga sundalo na salakayin siya. Sa sandaling iyon, tumalon si Roa patungo sa kanya, sinuntok ang mukha nito, na nagpalipad sa kanya, ngunit nagtataka siya kung bakit matigas ang mukha nito. Sinabihan niya ang mga sundalo na umatras at sinabing haharapin niya ang lalaki, na nagbubunyag na ang kanyang katawan ay gawa sa bakal. Nabanggit ni Verdos si Roga sa kanya na dumampi sa kanyang masakit na bahagi. Kaya't sumugod siya pasulong at umatake gamit ang kanyang binti ngunit hindi naapektuhan si Verdos at nagsimulang dumugo ang binti ni Roa. Sinabihan siya ni Roa na dudurugin niya ito dahil sa paglalaro sa pride ng Beastman, na naglabas ng isang malakas na aura mula sa kanyang mga kamao habang sinasabi niya sa kanya na patuloy siyang aatake hanggang sa masira ito. Ibinuka ni Verdos ang kanyang kamay, naglalabas ng madilim na mga particles, habang sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kakayahang malayang kontrolin ang kanyang katawan. Lumitaw ang mga bakal na pellet sa paligid niya, na tumatama sa kanya ng maraming beses. Akala ni Verdos ay tapos na siya habang nagsimula itong maglakad palayo, ngunit nakabangon siyang muli at inilabas ang kanyang aura, na ikinagulat ni Verdos. Tumakbo siya kay Verdos, na naglabas ng mga bakal na pellet, na tumama sa kanyang mata, ngunit tiniis niya ang atake, at tumama sa mukha nito. Naalala ni Verdos kung paano ang bloodline ng Hari ng Halimaw ay may kakayahang sunugin ang kanilang life force bilang huling paraan upang talunin ang kanilang mga kaaway. Kaya pinatigas niya ang kanyang katawan, sa pagnanais na durugan ang kanyang pride, hinampot siya gamit ang kanyang mga kamao, at nagsimulang mabasag ang kanyang baluti. Kaya't tinusok niya si Roa ng mga bakal na spike, ngunit lumaban pa rin siya, sinira ang mga spike at itinusok ang kanyang kamao sa kanyang katawan. Sinabi ni Roa na ang pride ng isang beastman ay mas matigas kaysa sa anupaman, ngunit bumagsak siya nang naubusan siya ng lakas. Tinawag siyang tanga ni Verdos, ngunit gusto niyang mabuhay ang kanyang hangal na pride. Kaya, pinagaling niya siya, na pinayagan siyang magkamalay habang bumagsak siya sa lupa. Nagulat si Roa na may isang taong katulad niya na nagtatrabaho para kay Toma, at isiniwalat niya na nagtatrabaho lamang siya para dito dahil nakita niyang cute si Toma. Samantala, nakipagpalitan ng atake si Setsu sa kanyang kalaban, na ginamit ang kanyang kakayahang anino upang pigilan siya. Malapit na siyang tapusin ng lalaki, ngunit hinarangan ni Setsu ang atake. Itinulak siya ni Setsu pabalik, na sinasabing wala siyang pagkakataon laban sa kanya.
Ngunit tumawa ang lalaki, na sinasabing isusugal niya ang kanyang buhay sa labanan. Nilabag niya ang kanyang limitasyon, binalot ang kanyang sarili ng shadow armor, at ipinagpatuloy nila ang kanilang laban. Tumalon si Setsu patungo sa kanya, tinamaan ang kanyang mga balikat, ngunit hindi ito nakapinsala sa kanya nang ibunyag niya na ang kanyang shadow armor ay sumisipsip ng lahat ng enerhiya. Sinuntok niya si Setsu palayo, ngunit tumayo siya muli, inilabas ang kanyang enerhiya habang ginagamit ang isang sword skill, sinira ang lahat ng kagamitan ng kanyang kaaway. Tumanggi ang lalaki na sumuko, sumugod gamit ang kanyang sirang espada habang tinawag siya ni Setsu na isang tanga, na nagbibigay ng pangwakas na atake. Napagtanto ni Toma na lahat ng kanyang mga kasama ay natalo na, ngunit alam niya na patungo na sila sa katapusan, nais na isara ang kurtina sa mundong ito. Nagmadali si Livia para tingnan si Dezes, na nagsabing natalo na ang lahat ng kasama ni Toma, kaya dapat silang may kalamangan sa labanan. Ngunit biglang dumating si Toma, sinasabing pareho lang din ang magiging katapusan ng lahat kahit ano paman. Nakita nating may labanan ngunit parehong natalo ang dalawang babae. Nagmadali si Setsu para hanapin ang kanyang mga kaibigan at nagselos si Toma dahil hinanap niya sila. Naisip ni Setsu na walang saysay na makipag-usap sa kanyang ngunit sinabi ni Toma na kapag winasak niya ang mundo, sila na lang ang matitira at magkakaroon na ng sapat na oras para mag-usap. Sinugod siya ni Setsu at nagbanggaan ang dalawa. Napaatras si Toma, ngunit binago niya ang kanyang espada at inihagis ito kay Setsu, ngunit natalo ito ni Setsu, at nawasak nito ang bubong, na nagdulot pa ng bitik sa langit. Hindi makapaniwala si Livia kung gaano sila kalakas, ngunit tinanong ni Setsu si Toma kung tapos na ba siyang mag-warm up. Umatake si Toma gamit ang kanyang aura, at ipinagtanggol ni Setsu ang kanyang sarili, ngunit sinundan siya ni Toma, at sinaksak siya gamit ang kanyang espada. Inisip ni Toma kung nawala na ba ang kanyang kakayahang makipaglaban, ngunit sinabihan siya ni Setsu na huwag maging mayabang. Nagawa ni Setsu na madisarm siya, ngunit binitawan niya ang kanyang espada, na ikinagulat ni Toma, at sinimulan na lamang niyang bugbugin si Toma gamit ang kanyang mga kamao. Nagawa siyang itulak pabalik ni Toma, sinabing binawasan na niya ang kanyang depensa, ngunit nagpasya siyang dapat nilang pag-ibayuhin ang sitwasyon nang baguhin niya ang anyo ng kanyang espada sa isang kanyan. Pinaputok niya ang kanyan at nauwi ito sa paglikha ng butas sa bundok. Nabigla si Setsu sa kapangyarihan nito, iniisip na kailangan niyang pigilan si Toma bago niya ito muling mapaputok. Sinugod niya si Toma, sinipa ito, ngunit nagsimula ang dalawa na maglaban sa kalangitan. Hindi makatama si Toma, kaya ginawa niyang Gatling Gun ang kanyang kanyan. Pinaputukan niya si Setsu, ngunit tinawag ni Setsu ang gluttony, at nilamon niya ang atake. Nakakuha ng lakas si Setsu mula sa pagsipsip ng atake, at inilabas niya ang enerhiya pabalik kay Toma. Dumating ang iba pang mga kaibigan ni Setsu at natuwa siya na ligtas silang lahat. Ngunit naisip ni Toma kung paano laging kasama ni Setsu ang ibang tao at kung paano siya laging naiiwan. Nagpakawala siya ng napakalaking lakas at napagtanto ni Setsu na may kakaiba sa kanyang kapangyarihan. Isinakripisyo ni Toma ang kanyang sariling puwersa ng buhay upang basagin ang kanyang mga limitasyon sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang armas sa ibang anyo. Sinimulan ni Toma na pasabugan ang lahat gamit ang kanyang armas at tanging umiwas lamang ang nagawa ni Setsu. Nagpasya si Toma na targetan ang kanyang mga kaibigan, pinaputukan sila ng kanyang mga kanyan, at sinubukan ni Setsu na suluhin ang atake gamit ang kanyang espada, ngunit hindi ito sapat at nakalusot ang enerhiya. Ngunit nakaligtas ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kalasag. Lumaban si Setsu, umatake gamit ang mabilis na mga hiwa, at sapat na ito upang sirain ang armas ni Toma. Sumugod siya kay Toma, na nagbigay ng isang pangwakas na atake. Ngunit habang bumabagsak si Toma, naisip niya ang mga panahong kasama niya si Setsu, at ayaw niyang matalo. Muli siyang bumangon, ginawang higanteng kanyan ang kanyang sandata, at pinaputok niya ito kay Setsu. Sinubukan ni Setsu na protektahan ang kanyang sarili, ngunit hindi ito sapat at siya ay natangay nito. Bumagsak siya sa lupa, at inakala ni Toma na sa wakas ay natalo na niya si Setsu. Nagsimula siyang tumawa na parang baliw, ngunit sinabi ni Setsu na hindi siya kailanman mananalo habang nakulong niya si Toma gamit ang Dimensional Magic. Hindi makontrol ni Toma ang kanyang sandata, at ginamit ni Setsu ang kanyang huling kasanayan, na nagtaas ng lupa sa paligid ni Toma. Natarante si Toma, ayaw mamatay, at ipinaalala niya kay Setsu kung paano niya ipinangako na paprotektahan niya ito. Sinabi niya na ang tanging gusto niya ay manatili sa kanyang tabi, ngunit sa huli ay naselyuhan siya sa kadiliman. Gayunpaman, nakita nating nasira ang kanyang kwintas at nabawi niya ang kanyang malay. Nagtaka siya kung bakit siya buhay pa at sinabi ni Setsu na sinusubukan lang niya itong maabot, gamit ang kanyang espada para kainin lamang ang sumpa na kumokontrol sa kanya dahil naalala niya ang kanyang pangako na paprotektahan siya. Inisip ni Toma na napakaraming bagay na hindi mapapatawad ang nagawa niya, ngunit sinabi ni Setsu na mayroon na siyang oras para pagbayaran ang lahat. Nakita natin si Toma na nakakulong at iniisip niya kung ano ang magiging parusa niya.
Sinabi sa kanya ni Setsu na gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihang mahika upang pabaalikin ang lahat ng kanyang mga kaklase sa kanilang sariling mundo. Inisip ni Touma na madali nila siyang pinapalaya, ngunit sinabi ni Decius na kapag ginamit na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, magiging isang ordinaryong tao na lamang siya, kaya hindi na siya makakagawa ng anumang gulo. At iminungkahi ni Setsu na dapat din siyang pumunta sa kabilang mundo upang magkaroon ng panibagong simula. Nakita natin si Touma na nagsasagawa ng spell at lahat ng mga estudyante ay pinabalik sa kanilang mundo. Nagtataka si Setsu kung bakit nagpasya si Touma na huwag sumama sa kanilang, ngunit sinabi ni Touma na gusto niyang pagbayaran ang mga bagay na nagawa niya sa mundong ito. Magkaiba ang landas ng dalawa at naghanda si Setsu para sa isang bagong pakikipagsapalaran. Gusto ni Elka na sumama sa kanya, ngunit sinabi ni Thea na marami pa silang trabaho pagkatapos ng digmaan. Nakita natin na nanatili rin si Yuhi at determinado siyang manatili kay Setsu saan man ito magpunta. Kaya, nagtungo ang dalawa upang galugarin ang mundo at nasa sabik silang makita kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.